Assistant Zhou. Ito ang iyong pagsubok. Uminom ka. Sabi sa resume mo, ang specialty mo ay paglalasing. Tingnan natin kung gaano kalakas ang tolerance mo. Part 1, Maotay Labinsyam, Section 175, Flying Maotay Labinsyam. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Alam mo ba ang National Banquet? Ang drinking companion ng National Banquet, isang tao lang, kaya mag-isa sa 20 mesa, parang tubig lang. Pero ngayon, parang busog na busog ako. Anong number na ito? Isa. Pumasa ka sa interview. Sumama ka sa akin. Yung bagong interviewee, sino ba siya? Espesyal siyang inasikaso ni Mr. Lee nang mag-private interview siya. Anong karapatan ng isang hindi nakatapos ng kolehiyo para makasama lang si Yancy? Manager Jiang, asikasuhin mo ang onboarding procedures niya. Pagkatapos, puntahan mo ako agad sa mall. CJ, Nan. N. Lee. Lapad ng balikat, 39 centimeters. Dibdib, 88 centimeters. Baywang, 62 sentimetro. Haba ng binti, 103 sentimetro. Si Amy, liba, ay interesado sa akin. May cocktail party mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Out of office hours na iyon. Kapitalistang gahaman. Nag-i-exploit ka na agad? Para sa akin ang mga regalo. Hindi mo na kukunin. Lenan, Kung ibebenta ko to bilang second hand, malaki ang kikitain ko. gold digger, hindi tulad ng asawa ko. Nitong nakaraang taon, 200,000 daw lang ang kinuha niya. Hindi man lang hinawakan ang subsidiary card. Para sa diborsyong ito, dapat mas malaki ang ibayad ko sa kanya. Na pala, magkaedad lang kayo ng asawa ko. Tulungan mo akong mamili ng regalo para ibigay sa asawa ko. Magkaedad kami. Si na ang napangasawa. Ang successful ng buhay. CJ, Engan. Magdidiborsyo na kami bukas. Dalhin mo ang marriage certificate. Bukas na tayo maghihiwalay. Dalhin mo ang marriage certificate mo. ano? So, pwede mong ibigay lahat sa asawa mo. Pero ang asawa ko, hindi man lang ako matext. May asawa ka na? Tapos na ang party. Pasunduin ka ng asawa mo. Hindi na kailangan. Hindi ako lalasing. Irwang, matagal na tayong hindi nagkita. Tagay. Ang tagal na rin. Matagal na tayong hindi nagkita, Irwang. Humiwa ka naman sa susunod. Hindi ba't ikaw ang pumili ng damit na to para sa akin? Hindi ko inaasahan to. Ang puti-puti mo. Ano? Wala, hintayin mo ako rito. Ikaw ba ang asawa ni Emily?
Hindi. Bakit? Itong si Liancy, palaging nagpapanggap na parang mongheng malinis ang buhay. Ang hindi inaasahan, nakikipagrelasyon din pala sa ibang babae. Sa likod ng asawa niya, Mali ang pagkakaintindi mo. Subordinate lang ako, ni Emily. naiintindihan ko, sa aming mga lalaki, ang mga babaeng katulad mo, ay laruan lang. Ngayong gabi, kung mapapasaya mo ako, baka si Kim na Lipa, ang magbigay sa iyo ng pabuya. Lumang manyakis ka. Gusto mong itrato ang mga tao na parang laruan? Ikaw ba, laruan ng iba dati? Hindi ka ba tinuruan ni Yanchi? Ngayon, ako na, ang magtuturo sa iyo ng tamang asal. Hinahawakan mo ang mga tao ko. Bitawan mo. Masakit, pag-usapan natin ito. Pakawalan mo siya. Para sa akin ba, ang panyo? Ano pa? Liancy, huwag mong kalimutan, kailangan mo pa rin ang supply ko. Tataasan ko na ang presyo, mga 10%, mukhang wala ka ng pakialam. Hoy! Nagta-take advantage ka? Wala ka bang hiya? Liancy, kung kaya mo, inumin ang lahat ng alak na ito para mapasaya mo ako, bibigyan kita ng 50% diskwento sa mga susunod na bilihin. Ito ang pinakamatapang na whiskey. Kapag ininom lahat ito, maaaring ikamatay ng isang tao. Mukhang si Jilly ay madadapa na naman sa babaeng ito. Yeli, takot ka na bang uminom? Mukhang, minamaliit mo na ang maliit na halaga. Iinom ako nito. Dahil nagalit ka sa akin. Ako na ang iinom nito. Hindi mo kaya yan. Empleyado ako ni Gilly. Ako ang iinom para sa kanya. Ano ang problema? Hayaan mo siyang uminom. Babae lang naman siya. Gaano ba ang kaya niya? CJ. Pero, kung hindi mo maubos ang inumin, dapat kang magpalipas ng gabi sa akin. Kasunduan. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Umiinom pa rin. Naku po. Ang galing. Isang babaeng bayani. Ikaw. Oras na para tuparin ang pangako mo. Tapos na. Galing. Ito ang unang pagkakataon na ako'y natalo ng isang babae. Sa harap ng napakaraming ng mga kaparehong kumpanya, maging panatag ka. Na talagang tutuparin ko ang aking pangako. Tutuparin ang pangako. Gilly. Batiin mo ako sa kontrata. Ano na iniisip mo? Paano siya naging asawa ko? Nababaliw ka ba? Malapad ang balikat, maliit ang baywang. Muskulado ang puwit. Gilly. Ang ganda ng katawan mo. Lasing ka na. Hindi kita marinig, lakasan mo. Ang daldal mo. Gusto kitang halikan. May mali sa'yo, may hinalo sa inumin. Suzy, tumawag ka ng iba, papuntahin mo rito ang asawa mo. Oh. Dapat ba akong samando sa'yo? Hindi na kailangan. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi makontak. Hindi sumasagot ang asawa ko.
Mukhang hindi rin maganda ang trato sa kanya ng asawa niya. Hindi na bale. Suzy, saan ka nakatira? Ihahatid kita sa bahay mo. Ang bahay ko ay dito. Ang tigas ng dibdib mo. Ang pogi mo, dapat kaming lahat ng mga kaibigan ko ay magkaroon ng 10 katulad mo. Suzy, Ginoong Lee, nangako ako na hindi na ako abuso. Sa iyo pa, pakawalan mo ako, pakiusap. hayaan kitang umabuso sa iba. Hindi pwede. 原来是因为这样，厉寒想要才要跟我结婚。那治好了他的心结，是不是就不用死？ Ginoong Lee, naubos na ang gamot. Hayaan mo na lang akong umalis. 您是因为 Kailangan mo pa ng mga gwapo. Wala na. Ang mga lalaki ay pumapabagal lang sa akin kapag hinuhugot ko ang aking espada. Paumanhin ito, Ginoong Lee. Nadumihan ko ang iyong suite. Ibabalik ko ito pagkatapos linisin. 心结是不是就能跟你离婚了？丽言，您这是默认了吗？那这病需要怎么解除？这样呢？我只是想尽快治好你的病，我妈还在医院等我，所以我们还是快点解除。 Ziri, kumusta ang iyong bagong trabaho? Na ito, mabuti naman. Mabuti ang trato sa akin ng boss. 心里突然发现 Mabuti naman. Huwag mong pabigatin ang sarili mo. Kung hindi lang ako ang pumipigil sa iyo, maaari kang. Nanay, huwag na naman ito. Pamilya tayo, walang ganitong bagay na pabigat. Mag-focus ka lang sa paggaling. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ang iyong anak na babae ay magaling sa paggawa ng pera. Mabuti naman. Siya nga pala, nanay, nasaan ang aking katibayan ng kasal? Katibayan ng kasal? Tingnan mo ang drawer na iyon. Tingnan mo. CJ, nanay, pupunta na ako sa trabaho ngayon. Alaynan. 丽叶，夫人她是因为给您治病，导致大量的气血亏虚，从而引发的昏厥。而且再这样治疗下去的话，恐怕会更加糟糕。 Anong ginagawa mo? Huli ka na. Hindi mo ba alam? Hindi ako huli. Dumating ako sa tamang oras. Hindi ba iyan ang suot ni Ginoong Lee? Eksakto, suot ito ni Ginoong Lee, kahapon mismo. Ninakaw mo ang damit ni Jilly. Nakakadiri. Kaya ba iyakap-yakap mo? Ang damit niya kagabi? 没有回京， Hindi, nagkakamali kayo. Nadumihan ko ang damit, kaya isinauli ko. Katawa-tawa. Tawagan mo ngayon si Jilly para patunayan ang sinasabi mo. 只是 Sige, tatawagan ko siya. 低血糖引起的晕厥，好好休息几日就行了。麻烦你了，医生。丽言，谢谢你也特地找医生来给我看病。 Pasok. 麻烦你们了。 CEO Lee. 姑娘，真是可惜了。你先好好 Nagsumikap siya kahapon. Maghanda ka ng isa pang tasa. Hahanapin ko si Zixu. CEO Lee. Iba ang treto mo sa kanya. Huwag mong sabihin, wala kang numero niya? Wala nga talaga ako. 先别急， Pero ang landline ng executive office ay maaaring gumana. Tatawag ako kaagad.
Kapag napatunayan kong ako'y inosente, lahat kayo ay magsusori. Kung hindi mo mapatunayan, umalis ka sa kumpanyang ito. Sana sagutin mo ang tawag, Jin Eli. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Magkaiba ang mundo namin. Ako lang ay isa niyang kasangkapan. Hindi ko siya maabot kapag kailangan. Malinaw na si CEO Lee ay hindi sisigat sa mga tawag mo. Baka naman, abala lang siya. Ang damit na ito ay talagang ibinigay niya sa akin. Matigas pa rin ang ulo. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga balak mo, makinig kang mabuti, kahit hubaran mo ang sarili mo. Sa harap ni Jihili, hindi ka niya lilingon. Galing ba sa karanasan? Hindi ka ba pinansin nang maghubad ka sa harap niya? Ikaw. Walang hiya. Hindi sapat na tanggalin ka. Kailangan nating hubaran siya ng kanyang mga damit at ipagparada sa buong kumpanya. Maging babala ito. Sa sinumang may gusto kay Silly, ganito ang magiging kapalaran nila. Huwag mo akong hawakan. Ano nang hinihintay ninyo? Hubaran na siya ngayon. 这是谁给妈妈交的住院费？ Tigilan niyo yan. Bitawan niyo ako. Tama na. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan niyo ako ngayon. Alisin niyo ang mga kamay niyo. Alisin niyo ang mga kamay niyo sa akin. Anong ginagawa ninyo? 不要让妈妈出院，医生说过了，妈妈还有救的。 Excuse me. Akin ang marriage certificate na ito. Hahampasin ba niya ako? Gusto ko lang ayusin ang buhok niya. Malamang nababaliw na ako. Protocol sa trabaho, kailangan maayos ang itsura. Assistant Zhu, bigyan mo siya ng kape. Sumunod lang ako sa protocol. Maayos naman ako nang dumating ako. Siya ang may problema. Pinagbantaan niya akong tatanggalin. Huhubaran ako at ipapahiya sa publiko. Tatanggalin mo siya. Opo, Yili. Nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Bilang kanyang supervisor, karapat-dapat siyang matanggal. Tumulong si Shu Ziyi kay Jilly para makuha ang isang order project na nagkakahalaga ng 100 na milyong piso kagabi. Siya ang pinakamalaking contributor ng kumpanya ngayon. Sino ka ba para tanggalin siya? Walang kwenta ang deal na iyon. Yili, siya ay may masamang intensyon. Sa iyo, ninakaw niya ang damit mo. Tingnan mo nga. Ang basurang ito ay hindi karapat-dapat sa respeto. Tanggalin mo siya at ipahiya sa lahat. Ang piraso ng damit na ito, ang mismong ibinigay ko sa kanya. Paano ito nangyari? Mag-focus ka sa trabaho mo, isa pang pagkakamali, at tanggal ka na. Salamat, Director Lee. Matalinong desisyon. Tang-i. Ibigay mo sa kanya. Lahat bumalik na sa trabaho. 夫人，你疯了！你不知道李烨都有严重洁癖吗？要是让他看见的话，他非得…… Ay naku. Dumikit sa pandikit. 完了完了，这下夫人的死。 Nasa'yo pa ba ang marriage certificate mo? Sakin, void na. 丽叶，对不起，我不是故意的，我只是想跟你对。 Tapusin mong ayusin ang mga ito ngayong araw. 谢谢你，给我妈妈交了500万的住院费，这笔钱我一定会还给你。我帮你，是因为你可以治疗我的心情。其他的， Nasa'yo pa ba ang marriage certificate mo? Sakin, void na. Sakin, valid pa. 竟然没收夫人的信。 Assistant Zhu. Nandito pa ba ang marriage certificate ko? CEO. Kung sakaling nawala ko ang marriage certificate mo, papatayin mo ba ako? Hindi. Labag sa batas ang pagpatay. Buti na lang, Direktor. Nawala ko ang marriage certificate mo. Bawasan ang sahod ko ng 6 na buwan. Director Lee, 雪，怎么了吗？夫人，你不知道上一个7岁的你，Pagod na ako. Ang daming papel ng kumpanyang ito. Mas makapal pa sa aklat ng mga patay, sa kabilang buhay. Sa ganitong bilis, wala nang oras para sa proseso ng diborsyo. Diborsyo. Mukhang ang kasal niya. Talagang nagkawatak-watak. 谁允许马雪带家里来的？其实，丽人，我觉得雪是确实的亲人对我们的思念，
所以这次我把雪带进来，或许是 Bakit ka nakatayo dyan? Pinag-iisipan ko, iligtas muna ang si. O iligtas ang mga dokumento. Hindi ko kailangan ng pagliligtas. Klutsi, 是去世的亲人对我们的思念。 Suzy, nasa pantry ka na ng 20 minuto. Kahit na may natapos ka ng deal, huwag kang magpabaya sa trabaho. Hindi pa nga 20. hindi mo ba narinig yon? Bumalik ka sa trabaho mo. CJ, 对不起，丽叶，我真的不知道您的母亲。 supervisor, ang daming materyales. Hindi ko matapos-tapos ayusin. 个小时，Mag-overtime ka para maayos mo. Kahit gaano pa katagal, tapusin mo lahat at saka, patayin mo ang kuryente bago umalis. Naiintindihan ko. Magpadala ka ng kapehan at ilang kape sa opisina ni Suzy bukas. Ha? Ayokong mabuhusan ulit ako ng instant coffee. Ang baho ng murang pulbos na yon. Nakakadiri. Mr. Lee, aminin mo na lang na nagmamalasakit ka sa kanya. Ang mga dahilan mo ay nakakaawa. 薄荷绿，书上说这个颜色会给人带来生机、治愈和健康。我希望它能给你带来。 Anong ginagawa mo? Suzy, ikaw ang huling umalis. Pinatay mo ba ang kuryente?您问我喜欢的颜色 Ano ng problema? 是不是？ Nag-upload ng data ng kumpanya. Hindi mo ba alam? Ang pagkawala ng kuryente ang dahilan ng pagpalya ng upload. Nawalan ng kumpanya ng milyon-milyon ngayong araw. Suzy, matatanggal ka sa trabaho dahil dito. Ay empake mo ang gamit mo. 您消耗颜色。 Sinabihan ako ni Manager Jayang na patayin ang kuryente. Kailan ko binigay ang utos na iyon? Nasaan ang ebidensya mo? Security, itapon mo siya ngayon din. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw talaga ang nag-utos nito. Huwag kang magsinungaling. Tumahimik ka at lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Tama na. Anong nangyayari dito? Director Lai, si Suzy po. Pinatay niya ang kuryente ng walang pahintulot, kaya nabigo ang pag-upload ng datos. Malaki ang nawala sa kumpanya. Ang desisyon kong tanggalin siya ay lubos na makatarungan. Director Lai, si Supervisor Jayang po, ang nag-utos sa akin na patayin ang kuryente. Director Lee, tingnan niyo po. Si Suzy, hindi lang walang pagsisisi. Sinisisi pa ako. Paano kanya binrief? May dokumentasyon ba? Wala. 母亲离世后，一直有这张照片，是她的面相。 Ang surveillance footage, ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Director Lai, paano mo mas pinaniniwalaan ang isang bagong management trainee kaysa sa akin? Ebidensya ang pinaniniwalaan ko. Sige, kalimutan na natin ito. Nagkakamali naman talaga ang mga baguhan. Hindi na kailangang tingnan ang mga kamera at lalo pang dagdagan ang problema. Tingnan. 去预定各大珠宝商王精酿，还有各种金银首饰，约都有。给江玲的母亲找最好才去领，全球范围内北京不限。丽叶， Buti na lang walang audio ang surveillance. 不让他不 Director Lai, binibrief ko lang po si Suzy tungkol sa work procedures. Ginamit niya ang pagkakataong ito para ipasubo ako. Director Lai, ang surveillance ng kumpanya natin, hindi naman siguro may ganong klaseng basic na audio flow, di ba? Supervisor, napakaraming materyales na hindi ko talaga matatapos ayusin. Mag-overtime ka, gaano man ito katagal, tapusin mo. At, huwag mong kalimutang patayin ang kuryente bago umalis. May iba ka pa bang gustong sabihin? Yili, ako po ay. Si Jiang Mingyao ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang manager. Ibaba sa regular na staff at babawasan ang sahod ng 6 na buwan. Si Suzy ay babawasan din ng sahod sa loob ng kalahating taon. Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako rin ang napaparusahan? Ikaw na ang bahala mag-isip niyan. Kung may isip ko, ibabalik mo ba ang sahod ko? 重新给你画一张。你不是要送我礼物吗？刚好，这幅画就当是给你的回礼。你放心，我保证在离婚前完成。即使夫人会有生命危险，但这是能救您的唯一的办法了。不用，你还不配替我。 Walang ganoon. Kailangan kong mabawi ang 6 na buwan kong sahod. 丽爷，
你心急又犯了吗？那我 Lola, dapat umuwi ka na ngayon. Kapag nandito ka, hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho. Kaka-rating lang, tapos papauwiin mo na agad ako. Nalulungkot at nababagot ako. Nag-iisa sa bahay. Hindi ako makatulog. Hindi talaga makatulog. 是不是就能给你换 Lola, ano pong ginagawa ninyo dito? Ang CEO ninyong si Jilly ay apo ko. Bakit hindi ako dapat narito? Mukhang sobrang hilig mo sa trabaho. Na kahit tapos na ang oras, pumupunta ka pa rin para bisitahin ang CEO. Walang modo. Hindi man lang kumatok. Paumanhin po. Nagmamadali po ako kanina. Lalabas ba ako at kakatok ulit? Lanan. Zee. Ay medyo mabait naman. Magkasama na kayo sa trabaho mula ngayon. Alagaan mo siya at pagbutihin ang relasyon ninyo. May asawa na ako. Alam mo naman yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam, na ikinasal ka lang, dahil sa operasyon ko noon, peking kasal lang yun. Ang kasal ay legal at may bisa. Ngunit si Suzy ay isang taong talagang hindi ko gusto. Ano naman ang problema niya? Bakit hindi mo siya magustuhan? May asawa na siya. 上次晕倒，这次又渴死。之前 Ako ang may kasalanan kanina. Sa pagiging bastos ko, hayaan ninyong ako ang magtimpla ng tsaa para kay Yili at Lola. Baka sakaling humupa ang kanilang galit. Kung ganoon, dapat ay, pagbutihin ninyo ang pagdevelop sa kanya, bilang iyong kanang kamay, kung hindi man bilang mag-asawa. Kahit man lang ay maging mabuting, kasamahan sa trabaho. Hindi pwede. Hindi ko siya pananatilihin sa trabaho. Masyado siyang inosente. Para sa mundo ng korporasyon, ang kanyang pag-aasawa ay tila may problema. Mas mabuting mag-focus siya sa pag-aayos ng kanyang relasyon. Ano nang ibig mong sabihin? Paano mo nasabing hindi ako? Bagay sa trabaho. Bakit kailangang maging plain at bahay ang mga babae? Magaling, matapang pa rin talaga ang batang ito, at hindi takot kay Yancy. Ni hindi mo maayos na maiwan ang papel na bakas ng trabaho mo. Ano bang tama ang magagawa mo? Ang pag-iwan ng papel na bakas. Kahit sino pa yan, anumang trabahong ibigay sa'yo. Kahit pasalita lang, kumpirmahin mo sa nakasulat, makakaligtas yan sa'yo. Ni hindi mo alam to. Yancy, si Zee ay, baguhan lang, bago lang siya rito, normal lang na hindi niya alam. Huwag mo siyang masyadong pahirapan. Yili, wala pang nagturo sa akin ito noon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Mag-a-adjust ako sa trabaho. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa isang buwan na ang assessment ng mga trainee. Kung makakapag-una ka, maaari kang manatili. Kung hindi, aalis ka. CJ. Ang ibang mga trainee ay galing sa mga top school. Paano ako makakapag-una? Mga kasama, ipapahayag ko na ngayon ang assessment para sa mga trainee. Lahat ng trainee, lumapit dito. 你等我，我马上就将领过来给你医治。 Ang assessment ay nangangailangan na maggrupo kayo ng dalawahan. Hanapin ang inyong kapareha. Ang unang bahagi ng assessment ay para sa darating na business summit. Kailangan ninyong imbitahan ang mga elite mula sa iba't ibang industriya. Kapag mas marami ang naimbitahan ninyo, mas mataas ang inyong score. Inanunsyo ang mga tanong sa pagsusulit ng kalahating buwan ng maaga. Sinusubukan talaga ni Jilly para sa kanya. Nag-drop out ako sa kolehiyo. Sigurado akong walang gustong maging kapareha ko. Ano nang gagawin ko? Suzy, magtulungan tayo. Umalis ka dyan, Suzy. Kasama mo ako. Sisiguraduhin kong magtagumpay ka. Kasama mo ako. Maging kapareha mo ako. Isang college dropout, ang pinakasikat na produkto. Pag-iisipan ko, Sige, huwag mong kalimutang piliin ako. Ako na. Ako na. 为了治病，完全不顾江林的死活， umusod kayo. Kailangan kong mag-isa. 爱上那个女人了。 Hocus pocus. Tulungan ninyo ako. Aling kasamahan, ang pinakamagaling para sa akin. 我来给夫人送个药。怎么样？丽爷刚才给我打电话，说江林身体有点不适，让我给他开一些调理身子的补药。 Muntik na akong mamatay sa takot. 药虽然能缓解江小姐的不适， Ili, bakit mo kami ginulat? Ganito kahalagang desisyon, ipapabuti mo sa tadhana. Kung hindi tadhana, sino? 这个副作用 Ikaw. Sige, ako na ang pipili. 这个贱，就算死也要治好我的韩萧哥。那既然是韩萧哥想要的，我就 Ito. 给他吧。 Pinakamababa ang pinag-aralan, pinakakakaunti ang karanasan, bagay na bagay sa'yo. Minamaliit mo ako. Sino ang pinakakwalipikado? Pinakamagaling ang credentials. Lisisi. Sige, siya na ang pipiliin ko. 我不让江林给你医治啊！
Jilly, nakarap na, at handa na ang regalo. Ikaw ba, ang maghahatid kay madam? Lanan, ilang beses ko na siyang iniwan. Dapat akong humingi ng tawad ng personal. Naalala ko binigay ko sa iyo ang address. Huwag mo namang sabihin na wala mo rin. 2天后，见一面，这再也没有人跟我讲营销科了。 Encantada. Bakit dito mo isinulat ang address? Hindi. Madali lang makita. Ginamit ko lang, para pantay sa mesa. 而且特地嘱咐了要连吃2天， Paumanhin, Jilly. 副作用极小，连吃2天的话，会要人命的。一点副作用都没有呢。谢谢丽爷，我一定会好好调理身体，尽快治愈好你心急的。够了，以后不允许再收这种费。 Sino ang hinahanap niyo? Mahal, sino yan? Hindi ko alam, dalawang baliw. Umalis kayo rito. Lumabas? 我一定会好好调理身体，尽快治好你的心。 Ang asawa ko. Nagtataksil sa akin. Jilly, hindi ba natin dapat linawin ito? Tumahimik ka. 夜航公司刚刚打来电话，说夫人订了今天下午4点飞法国的机票，同乘的人还有。 Sana nanatili na lang sa ikalawang palapag. Ang pamumuhay sa pinakamataas na palapag ay maluwag ngunit hindi praktikal. Kahit ang pagtatapon ng basura ay nakakapagod. 你一直拿我当朋友，我知道你不会接受， Yili, 但我也很想帮你。 Assistant Sue. Ano ang dahilan ng inyong pagpunta rito? Dumating kami para maghatid ng mga regalo para sa ginang. Itapon mo ang mga ito, kasama ng basura. Itatapon? Hindi ba ito ang regalong pinili ko para sa asawa mo? Huwag ka nang magtanong. Dahil ikaw ang pumili, sa'yo na lang ang lahat. “丽爷，您是不是心急又犯了？我马上把夫人给你抓来。”“不是心急，那您怎么脸色这么难看？” Paano makakabili ang isang mahirap na babae na tulad niya ng hairpin ng Chanel? Siguro si Gilly ang nagbigay sa kanya. Suzy. Dahil hindi mo maintindihan ang iyong lugar, huwag kang magalit kung magiging masama ang pakikitungo ko sa iyo. 一话会子，我等你。将领们，我只给你1次机会。 Shuzi, si President Guo ng Shenyang Group ay kasalukuyang nasa Room 8519, Keifu International Hotel. Anyayahan mo siyang dumalo sa ating summit. May oras ka pa kung pupunta ka ngayon. Baka mag-check out siya mamaya, naiintindihan ko. 限你1分钟，收购夜航集团，手上今天所有买卖。 Ginoong Go, ikinalulugod ko. Ako si Suzy mula sa Dragon Rice Group. Narito ako ngayon upang anyayahan ka sa aming darating na. 定在门口喷上刺激心急的毒药，效果这立刻就消失了。 Maganda, narito ka na rin. Naghintay ako. Ginoong Go, ipakita ang respeto. Huwag mo akong tawagin Ginoong Go. Tawagin mo akong kuya. Hindi pa ako nakakasaya sa'yo. At aalis ka na. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi available. Ang numerong tinawagan mo hindi maabot sa ngayon. Ginoong Lee, may gala para sa pagbubukas ng ubasan ngayong gabi. Pero hindi ko maabot si Shuzi. Nasaan si Suzy? Hindi ko alam, Ginoong Lee, malamang naglilibang saan man. 再这样治疗下去的话，会更加糟糕。你没事吧？没有哪不舒服吧？我没事啊，我吃完补药之后，感觉 Anong ginagawa mo? 狐狸爷怎么问这个？ Lumayo ka. 看来金医生的药的确有效， Umalis ka sa akin. 就都能活下去。
Binibining Shu. Binibining Shu Ziyi. Binibining Shu. Suzy, Ginoong Lee, ito ang footage ng surveillance sa pasilyo ng hotel. Inaanyayahan ko kayong dumalo sa aming business summit. akyat na ako. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. 难道是因为 Tulong, may tao ba dyan? Alisin mo ang kamay mo. Tulong naman. Huwag kang maglakas loob. Suzy, 丽爷，你别生气了。秦风不是已经找到了厉尘害你的证据了吗？ sino kayo? 相信 Ang kapal ng mukha ninyong sirain ito. Alam mo ba kung sino ako? Magbabayad ka rin, dalhin niyo siya, ikulong niyo ng tuluyan. Opo, Pakawalan niyo ako, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Pagsisisihan mo ito. Ayos ka lang ba? Ginoong Lee. Pwede ko ba itong airport? Lisisi. Ginoong Lee, siya ang may pakana. Siya ang nag-utos sa akin na makipagkita kay manager ko. Ginoong Lee, pinag-iinitan ako ni Shu Ziyi. Huwag mong isipin na madaling lokohin pa rin ako tulad ng dati. Idokumento ang lahat. Alam ko. May sasabihin ka ba para sa sarili mo? Director Lei. Nandoon nga si Executive Go sa Kaifu International Hotel. 我现在就叫人来接你和夫人。 Teka, Sisi, baka naman, mali ang room number na binigay mo. 8,919 ito, hindi 8,519. Oo, tama, ako ang nagkamali. Lisisi. Pagsusuri ng trainee, bawas ng 50 puntos. Director Lee. 给我们看两间标间，谢谢。 Si, 这个教练，就这么不愿意。 huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan kita na makapasa sa pagsusuri. 喂，帮我办件事。 Shu Ziyi, yamang napakakaya mo. Ang presentation para sa pagsusuri ay sa iyo na. Ang presentation, ang may pinakamalaking timbang sa pagmamarka. Bakit naman napakabait mo? Ipagkatiwala ito sa akin. May panibagong plano ka na naman para ipahamak ako. Shu Ziyi, ang kapal mo, ang lakas ng loob mo. Paano magagamit ang isang simpleng presentation para ipahamak ka? Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, ako na ang gagawa. Sige, ako na ang bahala. Anong ginagawa mo? Pupunta sa archives para ihanda ang presentation. Ang archives ay nangangailangan ng ganap na katayuan bilang empleyado. Kailangan mong manghiram na lang sa library. Kaya pala ito ang bitag. Huwag kang mag-alala, ang maliit na hadlang na ito ay hindi ako mapipigilan. Hindi ko hahayaang ikaw ang magtagumpay.我打地铺啊，我睡地上，你睡床上。这床有3米宽，你确定你要睡？我确定，就算这床有30米宽，我也绝对不会上床。 Hindi ka pa umuwi? 晚安。 Director Lee, malapit na akong matapos. Suzy. Suzy. 我听说这个酒店之前死过人，你就怕晚上有什么？ Lumabas na ba ang resulta ng test? Kumusta? unang beses kong nakita na nagmalasakit ka ng ganito sa isang junior staff. Baka naman. Pigilan mo nga. Malnutrisyon, halos patay na sa pagod. Tingnan mo kung paano mo inaabuso ang kawawang babae. Umalis ka na kapag tapos ka na. Sige, itinatapon pagkatapos gamitin. Walang pusong kapitalista. 丽爷，你的宿舍怎么又到了？ N. Lee, Gising ka na. nasaan ako? Nahimatay ka. Nasa ospital tayo. Hindi ko pa tapos ang presentation. Huwag kang gagalaw. 为什么和之前的感觉不一样？ Dinala ko ang laptop mo. Pareho lang na magtrabaho dito sa ospital. 你没犯醒
Ang bait mo naman. 丽爷，你没犯心机啊？怎么了？我没犯心机就不能碰你？ Hindi ka ba aalis, Din Eli? Hindi ko kailangan ng tagabantay. Ano ba ang iniisip mo? 嗯， Sinusuperbisaan ko lang ang trabaho mo. Ah, 只要治好你的心情就可以。那治好以后，治好以后，不是就可以离婚了吗？道理也不是这样想的。 May mali sa logic dito. Alaynan. Tama ka. Buti na lang nandito ka. 喂， Lee, ikaw ba ang umorder nito? Para sa akin? Hindi sariwa ang prutas na inilipad. Kung ayaw mong masayang, kainin mo na lang. Ah, 他已经给续用了明天的羊了，今天是最后期限，如果你们再不通报， para sa akin, sariwa naman ang lasa. Ang tataas talaga ng standards ng mga mayayaman. 不过这个药它有一些副作用。 Ubusin mo ang mga prutas. 不过 Oh, 这个药它有一些副作用。丽爷，夫人让你到卧室去一趟，说是有好消息告诉你。这药的副作用啊，夫人的命。丽爷，你看，已经画好了。妈，你放心，过了今晚，我的心情就能好。我会和江林一起幸福的生活下去。 Z, 总觉得这话少点什么。有吗？ Ma, 照着合照， bakit ngayon ka lang dumating? 或者你说少了什么？ Paano ako hindi pupunta? May sakit ka. Paano ako hindi mag-aalala? Sino ito? Kumusta po, tita? Ako si Yancy, ang boss ni Z. Tawagin niyo na lang po akong Yancy. Usually, totoo nga ang sinasabi nila sa inyo. Salamat sa pag-aalaga kay Z. Trabaho ko lang po bilang boss niya. Gabing-gabi na. Usually, dapat na kayong umuwi at magpahinga. Tungkol naman kay Z, ako na ang bahala sa kanya. CJ, kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako kahit kailan. Bayad na ang lahat ng gastos sa ospital. 肖书记， Z, magkaiba ang mundo ninyong dalawa. Ingatan mong mabuti ang puso mo. Alaynan, bakit bigla ka na lang hinimatay? Natakot talaga ako. Ma, ayos lang talaga ako. Uwi na tayo. 你还是要让我在这等他？难道今晚我们真的要？今晚上还是要各自一起。 Z, kakagaling mo lang. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Huwag kang masyadong magpapagod. Alaynan, 喝了这个， magpahinga ka sa trabaho, pero may urgent na bagay. 嫂子，嫂子，别太紧张了，喝杯酒暖暖身子。 Ma, kailangan kong asikasuhin to. Ano ba tong batang to? 过了今晚，世界上就再也没有江宁这个贱。 Perfect. Talagang nagbibigay ng kapanatagan ang pera. Ngayon kahit bumagsak ako sa assessment, hindi na ako mag-aalala. Makinig kayong lahat. Sa loob ng 10 minuto, magpepresenta ng evaluation ng mga management trainee. Shuzi, kailangang i-print ang mga materyales para sa ulat, para sa boss. Naubusan ng papel ang printer. Kumuha ka sa bodega, abala ako.心 Ah, 里吃了方案，这不是还是要书包上的资料？ 今天你接触的心急治疗方式，轻则会让江宁体弱不利，重则将能会死。 Mikhail copy paper. Mikhail copy paper. 这一切都是给他治病的。你没事吧？你有哪不舒服吧？ May tao ba rito? Pwede bang buksan ang pinto? 一直都知道。 喂，丽妍，江小姐因为吃了2天补药，在给您治愈心急后，应该活不回健康。谢谢丽爷，我一定会好好调理身体，尽快治好你的心急的。不过没关系，反正您 Lahat ng grupo, magpatuloy. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon. 复合率会是什么样的？
Nagsimula na ang assessment. Saan ka ba talaga pumunta? Hanapin si Suzy. Unang grupo. Bakit si Sisi? Nasaan si Shuzi? Malamang umatras na sa takot. Mga kagalang-galalang pinuno, magandang hapon mga kasamahan. Ako ang tagapaglahad ngayon, Sisi. Ito ang aking presentasyon. Hindi ko dapat pilitin ang sarili ko. Pero ang pagiging pinabintangan ng ganito ay nakakagalit talaga. Sige. Tapos na po ang aking presentasyon. Salamat po. Malinaw na alam ni Shuzi na hindi siya makakapantay kay Sisi, kaya nahihiya siyang magpakita. Sisi. Nagustuhan mo bang gamitin ang presentasyon ko? Shuzi, paano ka nakarating dito? Ang pinto. Bakit ang tibay nito? May tao ba dyan? Ako ito, si Assistant Seo. Nakakulong ako sa storage room. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Nagustuhan mo bang gamitin ang presentasyon ko? Ano bang ibig mong sabihin na sayo? Lahat ito ay gawa ko. Ngayon mo ba ako gustong pagtakpan? CJ, kung gusto mong mapahiya, tutulungan kita. Pwede mong tingnan ang lahat. Ang aking mga daily progress report ay nakakopy kay Director Lee. Ikaw naman, mayroon ka bang anumang patunay na ikaw ang gumawa ng fiis na ito? Ako. Huwag mong isiping hindi ko alam tungkol sa insidente sa hotel na ikaw din ang may gawa. Kasinungalingan yan. Si Sisi ay nagtangka sa mga kasamahan. Ninakaw ang kanilang pinaghirapan at inangkin ang kredito. Si Sisi ay sa gayon ay tinanggal. At isinama sa blacklist ng Dragon Rice Group. Director Lee, nagkamali ako. Kakatapos ko lang sa isang top school. Ang pag-blacklist sa akin ay sisirain ang buong karera ko. Director Lee, pakiusap huwag. Director Lee, maawa po kayo. Tungkol naman kay Suzy, ay nakapasa sa ebaluasyon at mamumuno sa darating na business summit. Hindi ito patas, ang daming kandidato ay hindi man lang narepaso. Humihingi kami ng paliwanag. Sino ka ba? Para pagdudahan ang mga desisyon ko. Sa buong proseso ng evaluation, si Shuzi lang, ang araw-araw na nag-uulat ng progreso kay Director Lee. Lahat ng kanyang materyales ay independenteng kinuha mula sa mga pampublikong aklatan. Ang kanyang pananaliksik ay higit pa sa aming corporate database. Wala sa inyong mga nagawa ang makakapantay sa gawa ni Shuzi. Ang papel na pamumuno ni Shu ay nararapat. Hindi ko akalain si Director Lee ay maaaring maging napakaprotektibo. Hindi ko hahayaang si Suzy ang makuha ang lahat ng atensyon. Kailangan kong magpa-impresyon kay Director Lee ng personal. Sige, susunod na grupo, ipresenta nyo ang mga report ninyo. Panahon na para ibalik sa kanya ang supplementary card. Sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ako ngayon ay isang taong may stable na trabaho. Ayain ako. Teksto. Ang corporate drone vibe ko ay magpaparamdam sa kanya ng awa sa work life ko. Hindi pwede. Kailangan kong magpalit ng outfit. Anong kulay ng top mo? Hindi kita mahanap. Itim ang windbreaker ko. Honey.
Yili. Ikaw, pasensya na. Akala ko ibang tao ka. Maling tao. Hindi ba ikaw ang nagyaya sa akin dito? Bakit kita imbitahan? Ang gusto kong imbitahin ay ang boss ko. Pasensya na talaga. Na-text ko sa maling tao. Para sa asawa ko dapat ang mensahe. Pero hindi ko na malayan. Na sa'yo pala na ipadala. Kaya pala ang pormoso ng suot mo. Eksakto. Ginoong Lee. Dahil nandito ka na, ipaglibot kita. At manlibre ako ng hapunan. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang magbabayad. Ipinagbili ko na lahat ng regalo na binigay mo sa akin. Ginoong Lee, ano ba ang problema mo? Huwag kang makipag-usap sa akin. Bakit bigla kang nagalit? 那既然他已经走了，那他的遗物我就帮你。 Ginoong Lee, bakit ka galit na galit? Wala namang kasalanan ng keyboard. Ni hindi man lang ako nilibre ni Suzy. Ipinagbili pa niya lahat ng regalo na binigay ko sa kanya. Wala ba talaga siyang pakialam sa akin? Ano? Kung may pakialam siya o wala, hindi ko alam. Pero malinaw naman na nahuhumaling ka sa kanya. Ginoong Lee, may nararamdaman ka na sa kanya, di ba? Imposible yan. Halata naman sa akin. Matigas lang talaga ang ulo ni Jilly. Para sa business summit bukas, kumusta na ang preparasyon ni Suzy? Well, malakas naman ang kakayahan sa trabaho ni Shuzi. May mga butas na lumitaw sa summit pero agad niya itong naayos. Kapag may mga biglaang problema, nakaka-adapt siya ng mabilis. Sistematiko ang pagtatrabaho niya at mahusay mag-prioritize ng mga gawain. Malakas ang execution niya at talagang mabilis. Ganoon ba? Lumaki na siya ng husto. Mukhang hindi na niya ako kailangan. Ano nung pinagtatawanan mo? Hindi ako tumatawa. Ipagbigay alam sa broadcast director na ang cloud live streaming ay magsisimula sa loob ng kalahating oras. Nauunawaan. Magpadala ka agad ng staff sa guest check-in area. Opo. Kayong dalawa, suriin niyo ang recording equipment at mga audio device. Walang dapat pagkakamali. Nakuha na. Manatili sa site at bantayan ng mabuti ang lahat. Aksyonan ang anumang problema o pangangailangan. Sige, umalis na kayo. 可为什么我一点印象？ Magaling. Salamat, Yeli. Fuzi, kahit na makapang-akit ka ng mga tao, ano naman ang magagawa mo? Ako lang ang tunay na nakakaintindi. Kay Yeli, pagdating ng ama ni Gili, ako mismo ang mag-aayos sa hindi nila pagkakaunawaan. Tiyak na, iba na ang tingin sa kinigili. Senior Yelay, nandito po ba kayo para suportahan ang inyong anak sa summit? May chismis na magkalayo kayo. Sabi nila, tinalikuran ka na niya. Mukhang hindi naman totoo. Tama na, tumigil ka na. Bakit ka nandito? Wala akong naalalang inimbitahan kita. Ipinadeliver mo mismo ang imbitasyon sa desk ko. Kung hindi ako dumating, hindi ba magmumukhang walang konsiderasyon? Sino ang nagpadala? Easily, ako mismo ang nag-imbita kay Senior Lee. May mga chismis na, may hindi pagkakaunawaan kayong dalawa. Pero mag-ama, anong hindi pagkakaunawaan? Ang hindi masosolusyonan, bukod pa riyan. Inimbita ko rin ang kapatid mo. Kapatid, ikaw ang nag-host nitong summit nang hindi kami iniimbitahan. Sa tingin mo ba masyadong mababa ang lugar na ito para sirain ang imahe mo? Masyado kang matalino para sa sarili mong kabutihan. Paano mo naman matatanggihan ang aking kabutihang loob, Yeli? Kapatid, tingnan mo ang paligid. Kahit isang junior clerk ay mas nakakaintindi kaysa sayo. Si Father ang namumuno sa Lee Corporation. Paano naman pwedeng hindi kasali sa ganitong summit ang isang tulad niya? Ang summit na ito ay mukhang kulang sa pondo. Nasa top 500 ang Dragon Rice, pero wala itong sentenaryong pundasyon ng Lee. At hindi makakapagpatatag ng matibay na pundasyon. Kilala mo nang mabuti ang kumpanya ko. May narinig akong mga pira-pirasong balita. Pero ang pagtatayo nito ng mag-isa at pagkamit ng ganitong kalaking sukat ay kapuri-puri. Bumalik ka sa Lee Corporation. Mag-umpisa ka mula sa pinakamababa. At baka balang araw ay iyo rin itong mamana. Hindi impossible. 都没什么记忆了。 Father, hindi ba't ipinangako mo ang Lee Corporation sa akin? Kita mo kung paano ito pinagnanasaan ng iba. Samantalang ako, ayaw ko nito. Liansi, paano ka nangahas na magsalita sa akin ng ganyan? Tatay, huwag kang magalit. Huwag mong hayaang sirain ng isang tulad niya ang kalusugan mo. Hindi siya karapat-dapat. Liansi, wala ka ng respeto sa mga nakatatanda. Akala mo ba ang pag-alis mo sa pamilya para itatag ang Dragon Rice ay nagpapabango sa'yo?
Hayaan mong linawin ko, sa paningin ko, wala ka pa ring kwenta. Tigilan mo ang pagmamalaki sa pagiging mas matanda. Ikaw, magandang lalaking mapagplano. 3 buhay na pagsisikap ay hindi aabot sa kasalukuyang 1% na tagumpay. Ni Lian Si, tungkol naman sa iyo. Ang utak mo'y kasing gulo ng pugad ng putakti. Sa mukha mong iyan, na nagpapabaliw sa mga lalaki at nagpapahinto sa regla ng mga babae. Paano ka nangahas na ikumpara ang sarili mo kay Lian Si? Ikaw, Saan galing itong batang ito? Maging magalang ka. Lumabas ka na ngayon. Habang nandito ako, malaya siyang magsasalita. Kayong dalawa ang dapat umalis. Walang utang na loob. Tatay, huwag po kayong magalit. Lian Si, mag-iwan ka ng puwang. Para sa pagkakasundo. Dahil tinatanggihan mo ang ugnayan ng pamilya, huwag kang magreklamo sa amin sa mga susunod na mangyayari. At isa pa, ang kahabag-habag na sumit ninyong ito ay nakakahiya. Walang may gusto na narito. Umalis na tayo, tatay. Lele. Yelay. Ayos ka lang ba? Hindi mo na kailangang ipagtanggol ako. Kaya ko naman. Hindi mo naintindihan. Pinoprotektahan ko ang akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakuha ko. Ang tapang mo, ha? magsisimula na ang summit, Mr. Lee. Lahat maupo na po kayo. 爷爷，您先别急， Kailangan kong pumunta sa Siray. CJ, 我休息一会儿就好，不用去医院。哎呦， Assistant Sue. Ang sitwasyon ng pamilya ni Emily 爷爷， ay medyo komplikado. 家肥小。 Nagkaroon ng ibang babae ang tatay ni Mr. Lee nung kasal pa sila at nagkaanak sa iba. Si Lee Cheng yung nakita natin kanina. Nang malaman ni Mrs. Lee, bigla siyang nagkasakit ng malala at namatay ng hindi nagtagal. Napakagago naman. Noong 18 anyo si Mr. Lee, tiniwalag niya ang sarili sa ama niya at ipinangakong tatanggihan ng lahat ng pribilehiyo mula sa pamilya at itatayo ang sariling korporasyon para lampasan ang mga nagawa ng Lee Group. Ang dami na palang pinagdaanan ni Emily. Ano nang pinag-uusapan nyo? Wala naman. Ang pagpapalit ng marriage certificate ni Mr. Lee ay nakatakda ngayong hapon. Pupunta tayo pagkatapos ng summit. CJ, Emily, sakto, kailangan ko rin. Magpalit ng marriage certificate. Sabay na lang kaya tayo. magpapalit ka rin? Kita mo, nagbibiyahe ako. Kasama ang boss ko sa ganitong paraan. Sa oras ng trabaho. Hindi na ako kailangang mag-leave. Alam mo naman kung paano. Nababawasan ang sahod ko kapag nag-leave. Talaga namang predictable ka. May asawa na pala si Emily. Kuzi, tandaan mo itong mabuti. Ang relasyon mo kay Emily, dapat manatiling profesional lang. Siya ay may asawa na. Naipapalit na ang marriage certificate. Salamat. Jilly, may nangyaring masama. Inatake sa puso si Ginang. Lee, malubha ang kalagayan niya sa ospital. Ano? Kanina pa ay maayos si Lola. Paano ito biglang nangyari? Ayon kay Jilly, gusto niyang ilipat ang mga shares sa pangalan niya. Kay Lee Cheng, tumanggi siya. Sabi para sa iyo raw ang mga iyon. Mainit ang kanilang pagtatalo. Tapos bigla siyang hinimete. Bilisan mo ang takbo. 您是昨天那爷爷。 实不相瞒，我就是厉家的老爷爷， Kung may mangyari man kay Lola, hindi kita patatawarin. 我的亲 Bitawan mo ako. Tatay, ayos ka lang ba? 这个名 Ayos lang ako. Lee Yancy, ang kapal ng mukha mong saktan si tatay? 厉家， Hindi sinasadya. Hindi niya sinasadya ito. 我是一个 At huwag mong kalimutan, ako rin ay isang Lee. Ang mga shares ng pamilya ay mapupunta rin sa akin. Wala kang karapatang tawaging Lola siya. 做爷爷 Liansi, paano ko nagkaroon ng anak na katulad mo? Wala kang silbi kumpara sa kapatid mo. 十分欣赏， Kapatid, 想让你 ang anak sa labas mula sa pangangaliwa mo. Hindi ko kikilalanin. Ayaw kong magkaroon ng ganyang kapatid. Ikaw, Lee Yancy, hindi ka ba nagkaroon din ng pangangaliwa kay Shuzi? Ang kapal ng mukha mo. Akusahan si Dad at ako? hindi ganoon ang relasyon namin ni Suzy. 太快了呀！ Tama na. Huwag kang magpanggap sa harap namin. Akala mo ba bulag kami? Nakikita namin ang totoo mo. Ang pagtingin ninyo sa isa't isa, parang umaapaw sa pag-ibig. Pulaan mo ako ng gusto mo, pero kung sasabihin mo, kahit isang salita pa tungkol kay Suzy, pagsisisihan mo. Protektibo pala si Emily. Kumusta si Lola? Stable na siya, pero hindi mo dapat. Hayaan siyang magalit muli, o kahit na mga Diyos ay hindi na siya maliligtas. 怎么这么熟悉？难道我以前来过？ 孩子， Emily, aalis na po ako. Babalik ako para dalawin si Lola. CJ, Dalawin si Lola.
Hindi ko napansin ang dinaraanan ko. Paumanhin po. Ayos ka lang ba? Ang pagtingin ninyo sa isa't isa, parang umaapaw sa pag-ibig. Hindi naman. Halata ba talaga? Ano nang gagawin ko? Parang umaapaw sa pag-ibig. Suzy. Maliban kung may kinalaman sa trabaho, lumayo ka kay Silly. Ang pagtingin ninyo sa isa't isa, parang umaapaw sa pag-ibig. Binibigyan mo ako ng balat ng dalandan. Pasensya na nawala ako sa sarili. Sa mga ganitong pagkakataon, Gusto ko lang. Makilala ang apo sa tuhod na hindi ko pa nakikita. Kung nandito siya, hindi ako kakain ng balat ng dalandan. ako na ang magbabalat ng bago para sa'yo, Lola. Wala kang alam sa pag-aalaga ng iba. Tawagin mo si Ziyi. Namimiss ko ang kanyang kasama. 以后没有我的允许，我都不允许靠近二楼卧室。这个男人难道就是爷爷孙子？怎么听起来这么暴躁？怪不得找不到。 Lee. Sobrang busy ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Maliban kung ito'y napaka-importante, huwag mo akong kontakin. Ibaba ko na ang telepono. Hello? Hello? Hoy. Anong ginawa mo para magalit siya? Wala naman akong alam. Sabihin mo sa kanya tungkol sa mahalagang salusalo mamayang gabi, at alamin ko ang totoong nangyayari. Yeli, ikinagagalak kong makipagnegosyo sa'yo. Ako rin. Mauna na kami. Paalam. Lee, ang sarap ng Peking duck ngayon. Suzy, Ha? ano ng mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Trabaho lang naman ang inaasikaso ko. Kung hindi ako nag-alala na baka maapi ka sa hapunan, hindi sana ako dumating. Sa huli, hindi rin naman kami uminom. Kumain lang kami ng Peking duck. Tama na. Ihahatid na kita sa bahay. Ay, Lee. Kailangan kong gumamit ng kisi. Mauna ka na. Matagal-tagal to. 喂，记者，有江宁的消息了吗？你说什么？他被厉老爷带到厉家去了。我现在就去厉家，你赶紧给江宁制定身份信息。 Hoy, Binatang Jilly, paano mo balak asikasuhin ang mga yon? Mukhang napapaniwala na. Ng lola, ang matandang yon, ang tatay kong gago, na ilipat ang lahat ng shares. Kay Lee Yancy, hindi ko sila, bibigyan ng pagkakataon. Hinaluan ko, ng laso ng mga supplement, ng tatay ko. Pagkatapos ng gabing ito, hahaha, nanaig ang talino ng binatang Jilly. 怎么这么像江宁？ Sino yan? 这位先生，你先放开我。 Kahit sa pitong bituing hotel, may mga pasanggala pa rin nakakapasok. Ano ba ang problema sa pamamahala? Binatang Ginoong Lee, mula ngayon, ikaw na ang magiging nag-iisang pinuno ng pamilya Lee. Bakit mo pa aalalahanin ang isang pusang gala? Sa ganang yan, Totoo nga. 死里含笑吧。 Inumin mo na. 那个，不好意思，我不是故意的，我现在就走。 Ginoong Lee. narito ako. Ginoong Lee, bilisan mo. Iligtas si matandang Ginoong Lee. Narinig ko kay Licheng na nadaya niya ang mga suplemento para kay matandang Ginoong Lee. Tara na. 谁给你的胆子？竟然敢碰他的东西！你个逆顺，还不快放手！ Ginoong Lee. Umusog kayo. Hindi kayo maaaring pumasok. Utos ni matandang Ginoong Lee. Walang papasok ng walang. Pair, na-aksidente si Gili ninyo. Narito kami para tulungan siya. Umaandar na ang oras. Magmadali tayo sa loob. Sandali lang, kailangan kong tawagan si Jilly para kumpirmahin. Naghihingalo na siya. Paano na natin kukumpirmahin ngayon? Si matandang Ili. 怎么背着我做这种事？ Jilly. 我是说，我们就是来认识一下，怎么直接给我们领证了？小宁，别怕，你是我们厉家唯一的孙媳妇，有爷爷给你撑腰，他爹。这边回事。 Ayos ka naman kaninang umaga. Paano nangyari ito? Yan si Lee. Ikaw ba ito? Ikaw ba ang gumawa nito? Nang umalis ako kaninang umaga, ay maayos na maayos si tatay. Kung gusto mong umatake, dapat kilala mo ang target mo. Tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang kayabangan mo. Doktor. Kumusta na ang tatay ko? Matandang Ili, nadali siya ng lason, at huli na ang lahat. Wala na kaming nagawa. Paano ito nangyari?
Ha ha ha. Patay na ang tatay mo at tumatawa ka? Bago siya mamatay, yung matandang iyon, ay may nakahanda ng testamento. Iniwan niya lahat ng kanyang ari-arian. Sa akin, sa huli, wala kang nakuha. Ikaw ang may gawa nito. Ano kung ako nga? Anong pinagkaiba ngayon? Ako at ang nanay ko ay dumaan sa napakaraming hirap. Ito ang nararapat sa akin. Mula nang gawin niya ang testamentong iyon, inaasam ko na mamatay na siya ng mas maaga. Walang utang na loob na anak. Tatay, ikaw, hindi ka patay? Buti na lang naidala ka rito sa tamang oras. Paglilinis lang ng tiyan. Paano mo nalaman na may mangyayari sa akin? Huwag kang magtanong. Basta malaman mo na, si Li Cheng ang nasa likod nito. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Bakit sa tingin mo, nalason ka? Ang pamilya Li ay mayroon lamang. Ikaw at si Li Cheng na natitira. Hindi pwedeng siya. Siya ba o hindi? Subukan natin siya para malaman. 李先生，如果不是因为利益，我根本就 Ikaw. Tatay, pasensya na. Nabulag ako sa kasakiman. Nagkamali ako ng malala. Pinagsisihan ko iyon mula noon. Patawarin mo na ako ngayon. Sinubukan mong patayin ako. Hindi. Attorney Wang. Ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa aking panganay na anak na si Liansi. Ama. Tungkol naman kay Li Cheng. Kunin ang walang utang na loob na ito at itapon siya. Bitawan ninyo ako. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Alam ba ninyo ang pinagdaanan ko sa lahat ng mga taong ito? Yung mga tao sa labas, kunwari iginagalang nila ako. Pero sa likod ng pintuan, tinatawag nila akong anak sa labas. Marami kang ginawang hindi makatarungang gawain. Dapat matagal ka nang namatay. Dapat matagal ka nang namatay. Dalhin niyo siya. Bitawan ninyo ako. Yancy, nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Huli na ang lahat ng aking pagkaunawa. Nabigo kita. Yancy. Maaari mo pa bang tawaging ama? Ano ang nagpapalagay sa'yo na karapat-dapat sa kapatawaran ang iyong paghingi ng tawad? Ang iyong pagbagsak ngayon ay bunga ng iyong sariling mga kasalanan. Umalis ka. Yancy. Salamat sa ngayon. Walang anuman, bilang empleyado mo, tungkulin kong protektahan ang interes ng aking boss. Alam aalis na ako. Sandali, sa tingin ko. Tunay akong nahuhumaling kay Xuzi. Pero huli na nang dumating ako sa buhay niya. May asawa na siya. Hoy, Jilly. Ang asawa ni Xu Ziyi parang hindi naman umiiral. Baka naman si Xu Ziyi at ang asawa niya ay hindi nagkatuluyan dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Pumunta ka sa opisina ko. Yili. Kailangan mo ako. May kailangan ka ba? Tumingin sa akin si Xuzi. Kumusta ang asawa mo? Mabuti ba ang trato niya sa'yo? Ayos lang siya. Ayos na ayos. Huwag kang makialam, babalik na ako sa trabaho. Hoy, Xuzi. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Ayos lang ako. Kilala na kita. Bakit mo ako iniiwasan? Ako. Ayoko sa kulay puti. Lagi kang nakaputing polo. Ipinagmamalaki mo sa harap ko. Nakakabaliw na. Dahil lang dito. May regla ba siya? Nakakainis sa kanya ang lahat. Naiintindihan ko. Hindi man lang siya nagalit. And Lee, kung wala nang ibang bagay, babalik na ako sa trabaho. Kasambahay. Tapunan mo na lahat ng puting damit ko. Nag-overreact ba ako kay Lee kanina? Bakit niya ako kinokontak ng ganito kalit? Ano nang gagawin ko? Patuloy ang pamimili ng outstanding employee. Kailangan ng mga sertipiko sa antas pambansa. Tandaan mong dalhin bukas. Hoy, ma. Saan mo nilagay ang mga pambansang parangal ko? Noong high school at college. Kailangan ko yon para sa evaluasyon ng empleyado. Pwede ka nang matulog. Hahanapin ko na lang mamaya.
Salamat, ma. 根据费他的就好。我才不喜欢什么薄荷绿，只是当时 Pambansang sertipiko. 小心把那个 Kasama ba ang marriage certificate? 张色卡也不知道什么时候跑到我口袋里。 Sige, nakuha ko na. Pupunta na ako dyan. 就是张卡片嘛，我都已经还给你了，你还要问什么？你还笑？如果你没有别的问题，那我不应该你这是怎么了呀？你快醒醒啊！ Ang kapal mo, Suzy. May asawa ka na. Nangliligaw ka pa kay Ian Eli. 爷爷， Paano nangyari ito? 最好的过 Suzy, ikaw, anong lakas ng loob mo? Akala mo makakapag-asawa ka ng mayaman? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Mr. Lee, MS Jang mula sa kumpanya ng binatang amo, ay narito para makipagkita sa iyo. And Lee, dumating ako para sabihin sa iyo ng isang mahalagang bagay. Alam mo bang kasal na si Ian Eli? 婚这种大事， Lumayo ka pa para lang. Sabihin sa akin yan. Ako, Samahan mo siyang lumabas. and Lee. Si Ian Eli ay ikinasal ng hindi mo alam. Paano mo ito mapapansin? 爷爷， Kay lakas ng loob, 治疗结婚的事儿， ang kasal ni Yancy ay hindi lihim sa akin. 全听明白。 Basta pinili naming hindi gawin itong publiko. Bilang kanyang empleyado, lumampas ka sa iyong tungkulin sa pagpunta rito para pag-usapan ang mga pribadong bagay. Ang pagtataksil na ito, sinusugatan mo si Yancy sa likod. Hindi. Ako, mabuti ang intensyon ko para kay Ian Eli. Ang asawa ni Amy Lee ay si Suzy, aking kasamahan. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pamilya Lee. Inaangkin mo na ang babae na ikinasal kay Yancy ay si Suzy, ang babaeng iyon na laging sumusunod sa kanya. Opo, Eli, baka hindi ninyo alam ito. Napakasama ng reputasyon ni DTZ. Sa loob ng aming kumpanya, hindi lang siya malandi, kundi nagpapaligaw pa siya sa mga lalaki kahit saan. Talagang walang kakayahan, at palaging naninirang puri sa mga katrabaho. Noon, ang isang napakahusay na empleyado sa aming kumpanya ay pinaalis niya. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya na maging asawa ni Eli? 我就先起了。 Ibigay mo sa akin ang kanyang contact information. Sige po. 为什么我第一反应是写这个江字？ Hello, Ikaw si Ganzi, tama ba? Ako ang ama ni Yancy. Nagkita na tayo ng ilang beses noon. ano ang dahilan ng pagtawag ninyo sa akin? Tungkol sa usapin ni Yancy, dapat natin itong pag-usapan ng harapan. CJ, Pasok. Jilly, Naipasa na ba ang mga materyales para sa sertipiko ni Suzy? 这个鸡汤 nag-leave si Suzy ngayong araw. 本身任何 Jilly, ayon sa ulat ng seguridad, si Suzy ay tinawag ni Jilly Sr. Ano? Magsalita na lang ako ng direkta. Posibleng si matandang Ginoong Lee ang tumawag kay Suzy at binato siya ng bank card para utusan. Naiwan ka? Ang kapal ng mukha niya, ihanda ang kotse. May 50 milyon sa card na ito. ito ay... Sa lahat ng mga taong ito, ako ay nabulag ng aking sariling katangahan. Hindi ko sapat na inalagaan si Yancy. Hindi ko man lang naunawaan na asawa mo siya. Ano, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Ayaw mong kilalanin ako bilang iyong ama. Kunin mo ang 50 milyong ito. Ituring mo itong regalo sa pagtanggap sa'yo. Hindi ko ito matatanggap ng walang dahilan. Talagang hindi ko ito makukuha. At talagang hindi po ako asawa ni Ginoong Lee. Tanggapin mo na. Alam ko na hindi mo pinapansin ang mga bagay na ganito. Hayaan mo itong maging bendisyon ng isang ama para sa inyong dalawa. 韩肖哥收到这个， Si Yancy ay naging responsable mula pagkabata. 反正江玲呢， Hindi kailanman nagbigay ng problema sa kanyang ina o sa akin. Pero siya rin ay isang malikot ang puso sa loob. Naalala ko minsan na umuwi ako ng huli mula sa inuman sa trabaho. At nakita kong tulog siya na may hawak na Lego. Na pala, si Yancy ay allergic sa alak. Medyo malala, huwag mo siyang payagang uminom ng alak. Noong bata siya, lagi niyang tinatadyakan ang kumot sa gabi. Nagtataka ako kung hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya yon. Saka, mahilig siya noon sa aking sweet ampersand sour pork ribs. 江宁， Ito lang. 你这是做什么？打地铺啊，我睡地下，你睡床上。 Nabigo ako kay Yancy. Alam ko na hindi na niya ako tatanggapin ulit bilang kanyang ama. 你确定？ Z. Mula ngayon, anumang mga pagsubok ang iyong harapin. Lumapit ka sa akin. Gusto kong maging iyong panghabang buhay na suporta. Suzy. Pumunta ka rito nang hindi nagsumite ng iyong sertipiko. Ayaw mo ba ng excellent employee bonus? Yancy. 你干什么？ Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang na si Z ang mag-alaga ng mabuti sa'yo.
Mali ang pinili mo. Junior employee lang siya. Hindi ko kailangan ang kanyang pag-aalaga. Pero sabi ng mga staff ng Dragon Rice, asawa mo raw siya. Sinong nagsimula ng chismis na yon? Yili, naipaliwanag ko na. Chismis lang ba talaga ito? Kaya ko ang sarili kong mga gawain. Nandito ka pa? Ah. Paalam na po. Bakit ka pumunta para makipagkita sa kanya? Sinabi niyang may kinalaman ito sa'yo. Sa isang mahalagang bagay, gusto ko lang munang, siya sa atin ito, bago ka pa abisuhan. Nag-aalala ka ba sa akin? Bilang empleyado mo, ang protektahan ang iyong interes, ay tungkulin ko. Yun lang. Eksakto. Ano pa ba? Kung makipag-ugnayan siya ulit sa'yo, ipaalam mo sa akin. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Alaynan. Nauunawaan ko. Shuzi, Jilly, sobrang nabahala nang mabalita ang ikaw ay tinawag ng matandang Jilly. Natatakot siyang tanggapin mo ang kanyang bank card at siya'y iwan. Buti na lang tinanggihan ko yung 50 milyon. Kung hindi, si Ili, akala niya nabayaran ako. Alamin mo kung sino ang nakipag-ugnayan. Kay Yili, dalhin mo siya sa opisina ko. Opo, sir. 这个垃圾我扔下吧。可是 Gusto niyo po akong makita, Ili. Ikaw pala, ang nagkalat ng chismis na si Suzy ang aking asawa at isinangkot pa si Senior Ron Ali sa usaping ito. Sismis. Eli, sinasabi mo bang ang iyong asawa ay hindi si Suzy? Ano? Sa tingin mo ba, asawa ko siya? Eksakto, nakita ko pa nga ang marriage certificate. Eli, naisip ko na. Siguro si Suzy ang may kagagawan. Siya ang gumawa ng peking certificate na nag-aangkin ng pag-aasawa sa iyo. Si Suzy na iyon. Ninakaw ang iyong mga damit noon. Ngayon naman, gumagawa siya ng peke na marriage certificate kasama ka. Lee, malinaw na mayroon siyang ibang motibo. Hindi mo siya dapat pabayaan. Manatili kang 5 metro ang layo mula sa akin. Pero sabi ng mga empleyado ng Longyu Group, legal na asawa mo siya. Ang iyong marriage certificate ay na-reissue na. Maraming coincidences noon. Baka naman si Suzy ay talagang Yili, totoo bang ikakasal ka na? Kanino? Impossible. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa mo. Alam mo ba kung gaano katagal kitang minahal? Simula nang sumali ako sa kumpanya, laging hinangaan kita. Tingnan mo ako, Yili, kung pansinin mo lang ako ng kaunti, maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Hindi mo ba nakikita ang pagiging tapat ko? tinanggal ka na. Ano? Yili. Mag-report ka agad sa EUA. Huwag mo akong paulitin. Teka, baka hindi pa rin niya alam. Suzy, Ano? Ang bigla ang tawag? Nagset ka na ba ng petsa para sa diborsyo? hindi gusto ko lang. Magpaalam ng magandang gabi. Ayos ka lang ba? Magpapagabi ka sa kalagitnaan ng araw. Assistant Zeo, Jilly, sa 2 araw, karawan ko na. Magplano ka ng romantikong pagtatapat. Ang mga babae. Gusto nila ng ganitong bagay, di ba? Jilly, kay Shuzi ka ba magtatapat? Ang pangalan ng asawa ko. Hindi mo pwedeng sabihin ng basta. Asawa? 00015. Suzy, Shuzi. Jilly, ang laking pagkakamali. Parang magkamag-anak na kayo. hindi pa rin niya alam. Ako ang asawa niya. Ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao sa selebrasyon ng kaarawan ko. Jilly, pero nitong mga nakaraang araw, si Shuzi ay malayo na ang loob sa'yo. Sigurado ka bang pupunta siya sa party mo? Dalhin mo siya sa opisina ko. Opo. Gusto mo akong makausap, Yili. Malapit na ang kaarawan ko. Pupunta ka ba? May plano ako nung araw na iyon. Kasi, ang dami ng tinulong sa akin ni Ili. Hindi man lang siya makapagdiwang ng kaarawan niya. Walang puso yon. Kinailangan kong ikansela ang mga plano ko. Para sa kaarawan mo na lang magdiwang. Seryoso. Seryoso. Kuzi, wala ka ng pag-asa. Nagpakita lang siya ng konting pagka-disappoint. Sumuko ka agad. Paano mo makokontrol ang sarili mong puso? Una sa lahat, kumalma ka.
Mag-focus muna tayo sa kung anong regalo sa kaarawan ang ibibigay kay Yili. 这项我问起我们跟江陵之间， Damit, 原来你想做他 kurbata, 好取代 sapatos. Si Yili, mga custom-tailored ang suot. Hindi ko kayang bilhin yon. Mayaman na siya. Ano pa kaya ang kailangan niya? Teka, tatanungin ko si Lola. 我没有。 Lola, ito ang tirahan ng matandang Ihili. Bakit mo ako dinala rito? Ma, handa na ang mga sangkap. Magsimula na tayo. Yancy, ang paborito niyang ulam ay ang sweet and sour pork ribs na dati niyang niluluto ang tatay niya. Walang sinuman ang makakapantay sa lasa noon. Sa birthday banquet ni Yancy, dapat mong matutunang lutuin yun. Para maramdaman niya ang iyong sinseridad sa pamamagitan nito. Lola, nagkakamali kayo. Ang nararamdaman ko kay Emily ay purong profesional na respeto lang. Naiintindihan ko, anak, magsanay ka na. Ay, ang aking magiging apo sa tuhod. Ang tandang batang yun, hindi pa rin napapansin, hanggang ngayon, na para sa kanya si Ziyi. Ay, Lola, tumalsik sa akin ang mantika. Ang hirap-hirap, lutuin ang mga rib na ito. Mga simpleng putahan lang, ang niluluto ko sa bahay. Magsanay ka lang, magiging bihasa ka rin. Siguro, mag-isip na lang ako ng ibang regalo. Sayang lang ang mga sangkap. Tama po ba, Tito? Sa kaarawan ni Emily, bakit hindi na lang kayo ang magluto nito? Huwag na. Hindi niya ako gustong makita. Ay, hindi. Magluto ka lang ng palihim. Kapag natikman niya ang paboritong lasa ng tatay niya, matutuwang matuwa siya at sa wakas ay makikipagkita sa'yo. CJ, mananatili na lang ako, nakatago sa kusina. Sa palagay mo ba, magugustuhan ito ni Zie? Talagang magugustuhan, Mr. Lee. Walang babae ang makakatanggi sa ganyang romantikong paraan. 江宁，你醒了。厉寒娇竟然敢这样对你，你放心，从今以后我会保护。 Yili, maligayang kaarawan. Lanan, anong dala mo? Sekreto. Ang dekorasyong ito, baka naman may prinsesang nakatira sa puso. Ni Ili. Sabi ng planner, 79% ng mga babae ang gustong-gusto ang estilong ito. Pero paano kung 6 Zie ang 1% iyon? Tama na. Huwag na kayong tumayo tayo dyan. Umupo na kayo ngayon din. Ziyi, umupo ka sa tabi ko. Umupo ka rin. Si Yancy ay ayaw na ayaw sa maraming tao. Ang kanyang mga karawan ay sa opisina niya ginugugol. Salamat kay Ziyi. Kung hindi, ang lola mo ay hindi kailanman makakatikim ng birthday cake ni Yancy. Pero, paano naging dahil sa akin yon? Lola, kung magpapatuloy kang magsalita, paano ako makakapag-confess mamaya? Ang mga kabataan ngayon, napaka-impatient. Relax. Ikaw ang dahilan, ang swerte ng pamilya natin. Mula nang dumating ka, napabuti si Yancy sa lahat ng paraan. Haha. Lola, sobra naman. Sige, titigil na ako sa panunukso. Kain na tayo ngayon. 但你不是我记忆里的那个人。 Leonard, ang sarap ng sweet and sour ribs na ito. Subukan ninyo. Lola, Yili. 我和厉海霄算是彻底决裂了。无论如何，今天 Sino ang chef ngayon? Sino ang chef ngayon? Anong problema? Hindi mo ba gusto ang lasa? Kung hindi, ipapagawa ko ulit sa chef. Hindi na kailangan. Masarap naman. Salamat. 我们离婚吧。厉海霄，我们离。 Maligayang kaarawan, Yili. Ito ang regalo ko para sa iyo. 家里的 Bakit Lego ang binigay mo sa akin? Narinig ko, 我不是什么江 na noong bata ka pa, kasama mo sa tulog ang mga laruan mong Lego. Mahilig ka talaga sa Lego, di ba? Yili, konti lang ang pahinga mo, kaya Lego ang pinili ko. Naalala mo lahat yon? Gusto ko ang regalo, pero ang daming piyesa. Kailangan ko ng tulong mo para buuin. Ha? Ikaw ang bumili, kaya tayo ang bubuo. Doon kumpleto ang regalo. CJ, parang may mali. Sige na, mag-family picture tayo. Ako na ang kukuha. Hindi marunong magkuha ng litrato ang mga lalaki. Akin na ang phone. Ako na. Hoy,
Ziyi, sumama ka. Tingin dito. 3, 2, 1. Ma'am, tingnan ninyo ito. 之前我出去。厉海香，我们之前是不是也做过这种事情？你快回答我， Naalala ko noong minsan. Pagod na pagod ako galing sa business dinner. 是不是也做过这种？ Nakatulog na siya, yakap-yakap ang Lego set niya. Ah, nga pala. Malubha ang allergy ni Yancy sa alak. Grabe talaga. Huwag mo siyang papainumin ng kahit anong alak. Noon, lagi siyang nagtutulak ng kumot habang natutulog. Hindi ko alam kung nalampasan na niya yon. Saka, paborito niya talaga, ang sweet and sour pork ribs ko. Ang sarap ng pork ribs. Subukan mo. Hindi na mababalik ang nakaraan. Hayaan na lang natin ang nakaraan. Lee. May, ano ba sa mukha ko? Wala. Mr. Lee, kailangan na nating maghanda. Lola, sumama ka sa akin. Kailangan ko ng opinyon mo tungkol sa isang bagay. Oh, sige, Ziyi, ikaw na lang muna rito. Hintay ka lang sandali. Bakit nakabalot ng tela? Yancy, Enan, kailangan mong magsalita ng mahinahon at magpakita ng damdamin. Huwag mo siyang tratuhin na parang isa sa mga empleyado mo. naiintindihan ko, Lola. 金医生说，当初他把补药交给学 Lighting team, handa na. Camera team, handa na. Atmosphere team, handa na. 就刻意向 Mr. Lee, handa na kaming magsimula. 雪橇喂， Suzy. Suzy. Lee, may emergency ako. Aalis ako sa likod na pinto. Gusto niyang ipahayag ang pagmamahal niya sa asawa niya. Ano ba nang ginagawa ko rito? Aalis na ako. 韩潇哥，这个是我为你准备的生日礼物。 Wala namang tao rito. Ano nang kinukunan mo? 丽，怎么出去？还要我教你？是 Nagkukumpisal siya sa asawa niya. Ano na kinalaman mo dyan? Bakit ka pa nga nagagalit? Huwag ka nang malungkot. Gusto mo, bang i-edit ko ang litrato? Pahiwatig ba ito para sa akin? Naalisin ko ang sarili ko? Malamang ayaw ng mga babae na maipost sa social media ang mga litrato nila na hindi na-edit. Akala ko nga, 怀孕2个月了，那在我生日前就 Malinis na ba ang pagkaka-edit? 孩子的父亲。 Sa tingin niya siguro, hindi ako magaling mag-edit ng litrato. Sige, gabi na. Uminom ka ng gatas at magpahinga. 不管孩子的父亲是谁， Nanay, kung may nararamdaman talaga ako, kay Lee, sa tingin mo ba, dapat akong mag-resign? Marami nang natulong sa iyo si Lee. 给你最好。 Huwag mo siyang guluhin. Pero kung aalis ka ng ganito, nang walang naipapakitang resulta, hindi patas kay Lee. Naiintindihan ko. 阿姨，这就是我给您找的护工，她叫江宁。 Puro hirap, walang ginhawa. Sino bang gugustuhin gawin ang trabahong walang pasasalamat? Mag-ingat ka, baka ikaw pa ang maatasang gawin yan. Ha ha ha. Kagawaran ng kawanihan. Ano iyon? Ah, ito yung non-profit na sangay ng Longyu na tumutulong sa mga nangangailangang matatanda, nagpapadala ng mga libro sa mga batang nasa bundok, dagdag trabaho, nang walang dagdag sahod. Sino bang magvo-volunteer? Hala, seryoso ka ba? Bago ako mag-resign, dapat kong tulungan si Lee na gumawa ng isang makabuluhang bagay. Ako na ang gagawa. Hindi nga, seryoso ka. Lahat ayaw sa trabahong yan. Ito ang unang beses na nakakita ako ng kusang nag-volunteer. kung determinado siya, irekomenda siya para sa Philanthropy Star Award ngayong taon. Opo. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa atin kapag nasa rurok na siya ng kanyang kinang. 给我和他肚子里的孩子做一个 DNA 检测。 Ang damit na ito na mababa ang neckline. Hindi, noong huling suot niya ng damit na mababa ang neckline, tinitigan siya ng iba. Ang isang ito masyadong mahaba, baka siya ay matisod. Geely, mga world-class na designer ang mga ito na naglaan ng isang buwan sa pagdidisenyo ng gown ni Madam. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pihikan mo, wala na siyang maisusuot para sa charity gala. Ito na lang, mainit ito para sa kanya.
Oh, hindi ito tunay na balahibo, di ba? Ang pagsuot ng tunay na balahibo sa isang charity event ay hindi angkop. Huwag mo siyang hayaang mapintasan. Huwag kayong mag-alala, Jilly. Eco-friendly offer po ito. Ngunit kung kayo po ay nababahala sa mga chismis tungkol kay Madam, dapat po kayong tumigil sa personal na pag-aasikaso sa kanyang mga bagay-bagay. Kung malaman ng mga tao, sasabihin nila na ikaw ang may gawa ng lahat. Tama ka. Yesoy, Suzy. Bakit ang dali-dali ng buhay mo? Bakit kami namahal ni Ili? 阿姨，你看， Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. 真快，宝宝都快3个月了。你也不知道孩子的父亲是谁？咦，我那个女婿啊，可是个热心的好人，要不我让他帮你找找孩子的父亲。 Hello, 不用了，阿姨。 Binibini Jang. sino ito? Hindi mo nakikilala. Ang boses ko, ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee. Binatang easily. Bakit mo ako tinatawagan? Hindi ko lang matanggap ang tagumpay ni Lee Yancy. Hindi mo pa rin ba siya gusto, di ba? Siya at si Suzy, ang sumira sa buhay ko. Paano ko pa siya magugustuhan? Gusto ko sila. Gusto kong kamuhian din sila tulad ko. Sige, kung gayon, magkapareho tayo ng mga kaaway. Kung gusto mong magbago ang iyong sitwasyon, gawin mo ang sasabihin ko. Deal. Nakuha na. Kailangan ng mga batang babae sa timog kanlurang kabundukan ng damit. Bagyo ng niebe sa hilaga. Mga flashlight coat. Instant noodles. Sige, naitala na lahat. Mga tiyak na timeline para sa paghahatid ng relief supplies. Ipapaalam ko sa iyo kaagad. Kailangan kong gumamit ng kisi. Aalis na ako. 又故意接近江玲的母亲，以为靠这种手段就能做回厉太太的位置吗？你在说什么胡话？什么怀上你的孩子？李含笑，这孩子跟你没有任何关系，而且我也不知道阿姨是江玲的母亲，所以请你不要 Principal Sue, dumating na ba ang mga donasyong pagkain para sa mga bata? At mga winter coat? Mabuti, nakakapanatag iyan. 就是容易 Walang anuman. Huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Para sa anumang karagdagang pangangailangan. Eldeneth, CJ, 现在还敢骗我？ Nagtatrabaho pa hanggang ganito kalit. Hindi ka pa umuwi? marami pang batch ng tulong. Ang kailangang ipamahagi. Mga invoice ng procurement. Ang kailangang i-verify. Ang charity gala bukas. Ano? Kailangan mo ng tulong sa pag-inom. Kaya ko yan para sa iyo. Ingot, nakapangalan ka sa Philanthropy Star. Online voting campaign ito ng isang prestihiyosong magazine. Online voting campaign, isinumite ko ang pangalan mo. Ito ang damit mo. Pwede mo itong isuot bukas. 这是你和孩子的亲子签。 Wow! Ang galing! Salamat, Jim Ali. Hindi mo susubukan. Ah, 自己做， ngayon na. Walang tao sa kabilang kwarto. Subukan mo para makita kung bagay. Sige na. Ah, 我不想再听你解释。 Bakit ang tagal ng pagsusukat ng damit? Mr. Lee, kakapasok lang niya. Siguro sandali lang. Talaga? Parang, 10 minuto na tayong naghihintay. 明天上午乖乖的去做手术，你要敢违抗，我就让整个荣家来。 pangit ba? Ang ganda-ganda talaga. Sobrang bagay sa'yo. Itong mahimulmul na gown. Sobrang init. Ano, hindi mo ba gusto ang binigay kong gown? Hindi yun. Mainit lang talaga. Tanggalin ko muna itong shawl. Huwag mong tanggalin. Huwag mong alisin ng walang pahintulot ko. Pero naiinitan na ako. 那就江宁的护工了，他昨天还答应 Sa huling banquet. Alam mo ba kung bakit? Binigyan kita ng shawl na yan? Wala kang idea. Kung gaano ka kaganda. Hoy, Ling Eli. Umuwi ka muna. Gabi na. Babalik ako pagkatapos dito. CJ, pero, dapat, ingatan mo itong gown. Huwag mong ibenta ulit yan. Aalam ko. 给孩子赚奶粉钱。您说什么？3个月？不是那一次，这个孩子已经。 Siya siguro, si Suzy, ang nangunguna, sa online po. Hindi lang siya mabait, maganda pa talaga siya. 还让我看看他的孕检报告。 Magandang gabi po sa inyong lahat. 他的孕检单昨天落在了病房。 Ang charity gala ngayong gabi ay para parangalan ng mga nag-ambag ng malaki sa philanthropy sa nakaraang taon. Kaya, ngayon na, ipinapahayag ko, ang Charity Star ngayong taon, base sa public voting, ay mapupunta kay 江玲， Binibini Suzy. 3个多月前，你因为一场车祸失忆了，就是有亲戚朋友啊，就会让他们在那。 失忆。 Congratulations. Salamat po. Miss Shu, may mensahe po ba kayo para sa lahat? 回丽，经过深入调查，我查到了江宁1个月前的事。 Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Pekeng charity ang ginagawa niya.
Si Li Cheng, may chismis, na pinalaya siya ng pamilya Li. Kahit bagsak na, malaki pa rin ang impluensya, kaya pa rin niyang dumalo sa mga charity event. Dati akong kasama sa trabaho ni Suzy. Inaakuso ko siya na nagnakaw ng pondo ng charity. May ebidensya ka ba sa akusasyon mong ito kay Binibini Shu? Subordinate ko dati si Suzy. Wala siyang alam, walang kwenta. Pero magnanakaw ng maliliit na bagay. Nakita ko siyang may suot na mamahaling hairpins. Paano makakabili ang isang college dropout na mahirap ng mga ganoon? Saan niya nakuha ang pera? Bawat sentimo na meron siya ay galing sa pagnanakaw. At si Dag Yancy ay sinadya ang pagkuha ng isang babaeng walang pinag-aralan para pekin ang mga account para lang matulungan siya. Nadayain ang mga libro. Jiang Mingyao, isang bagay ang paninirang puri sa akin. Pero ang pakikipagsabuatan kay Li Cheng para itakip kay Ili. Akala mo ba talaga na maniniwala ang mga tao sa iyong mga walang basehang akusasyon? Walang basehan? Suzy, mapatunayan mo bang hindi ka nagnakaw ng pondo? Huwag mong sabihin, wala kang maipakitang resibo. Ilang araw na ang nakalipas, na-discover kong ninakaw ang aking mga resibo. Na-invalidate ko na ang mga dokumentong iyon. Na-invalidate, hindi mo lang talaga maipakita. Nasa akin ang lahat ng electronic invoices ng mga nabili ko kamakailan. Ako, si Suzy, ay hindi kailanman nagnakaw ng pondo ng charity. Nga, si Suzy, Ay talagang napagbintangan. Ang mga resibong ito ay tiyak na. Gawa-gawa lamang. Nasa cellphone mo lang. Walang makakapagpatunay. Mayroon ka ba ang ibang ebidensya? eksakto, hindi naman tayo pupunta sa mga donation site para personal na mag-verify. Mukhang, may kakaiba talaga, Rito. Sinong nagsabing hindi pwedeng i-verify? Mga kasama, lumapit na kayo. Ako si Principal Su mula sa Dabashan Suhia Village Primary School. Ang mga supply na ipinadala sa amin ay tugma sa listahan ng donasyon. Kumpirmado ko na ang mga dami sa listahan ay tama. Principal Su. Ako si Director Wang mula sa Hangcheng Welfare Center. Kilala ako ng mga reporter dito, kaya kumpirmado kong ang mga donasyon ni Miss Su ay tugma sa inventory ng eksakto gaya sa nakalista. Director Wang. Ako si Station Master Liu mula sa Southwest Mountain Relief Station. Kumpirmado ko rin. Station Master Liu. Ako si Director Lee, mula sa orphanage. Makakapagpatunay din ako. Director Lei. Bakit nandito kayong lahat? Hindi ko kayo nakita kanina. Inimbita kami ni Jie Li. And Lee. Kaya nga, ginamit lang pala tayo. Ang kapal ng mukha nyo, para magkaroon ng lakas ng loob, nalokohin kami, hindi ito totoo, Liansi. Li Yancy, paano mo nalaman? Paano ko posibleng malaman ang nangyari na yon nang maaga? Tama ba, Li Cheng? Nang paalisin ka sa pamilya Li, pinabantayan kita. Ay, ang telepono mo ay natap din. Bawat kilos mo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ikaw, Alam ko na simula't simula pa na isa kang walang pusong halimaw, kaya nag-ingat ako. kahit may mapatunayan ka man, ano ang magbabago? Sinusumpa ko. Sinusumpa kong hahabulin kita magpakailanman. Sisirain ang iyong kapayapaan. Tama na. Tigilan mo ang pagkahol. Assistant Zhou, dapat nandito na sila. Li Cheng, Jiang Mengyao, ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon. Sa paggawa ng pekeng dokumento, paninirang puri, at panloloko, sumama kayo sa amin. Sandali, ito ay isang pagkakamali. Suzy, nagkamali ako. Suzy, hindi ko dapat ginawan ka ng masama. Patawarin mo ako. 峰会上，您看好的那个度假村项目也已经定下来。 Kuya, siya ang utak. Siya ang nagmanipula sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin ang mga bagay na yon. Lahat ito ay dahil sa kanya. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Hindi ako makakapasok kung wala ka. Makinig ka, hindi ako nananakit ng babae. Tama na ang pagtatalo, dalhin niyo sila. Sige, Hindi. kuya, siya ang may sala, hindi ako. Pakiusap. Mas Zhou, nagkamali kami sa'yo. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Maaari mo na pong ipagpatuloy ang iyong talumpati. 不然老师会给妈妈打电话的哦。 Sa totoo lang, hindi talaga ako nakapagtapos ng kolehiyo. At hindi pa nga makahanap ng disenteng trabaho. Sa pinakamababa kong punto, tinanggap ako ng Dragon Rice Group kaysa sabihin ako ang charity star. Si In Ai Lee ang tunay na charity star. Handang mag-alaga siya sa lahat ng nangangailangan. Hindi lamang ako, pati na ang mga matatanda, mga bata at ulila sa mga bulubundukin. Dito, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat kay In Ai Lee. Hindi niya alintana ang aking mababang pinag-aralan o ang kakulangan ko sa karanasan. Siya ay lumaki sa isang pamilya na kulang sa pagmamahal. Ngunit handa siyang magningning at magbigay init sa bawat taong nangangailangan. Ganun pala ang tingin niya sa akin. MS, Shu, magaling, magaling. 就没有小蛋糕吃了。 And Lee, ito ang aking resignation. Matagal ko nang gustong umalis. Pero may utang na loob ako sa iyo. Bago umalis, Suzy, kung talagang magaling ako, bakit ka nagre-resign? Ginoong Lee, pag-usapan natin ito pagkatapos ng event. Talaga? Plano bang tumakas pagkatapos ng gala? Makinig kang mabuti, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Kulang ba ang sweldo? O kaya ay kulang ang mga araw ng bakasyon? Sabihin mo ang mga kondisyon mo, tutuparin ko lahat. Wala sa dalawa. Bakit nga ba talaga? Dapat sabihin mo sa akin ngayon.
Ito si Yancy. Pinipilit ba niya ang mga tauhan na purihin siya? Bakit pa kaya siya? Humihingi ng labis na papuri, tapos biglang magre-resign? Eksakto. Baka may ilang manipulasyong ingi o pang-aabuso sa trabaho. Hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ganoon si Ginoong Lee. Kasalanan ko ito. May asawa ako. Pero gusto ko ang boss ko. Sana'y matamaan ako ng kidlat. Hindi ako mabuting tao. Tang. Iyaw ang asawa mo. Ang taong nakita mo sa pamamagitan ng ad para sa kasal noong nakaraang taon. Tangka, nakalimutan mo ang mukha ko. Ikaw nga ba talaga ang asawa ko? Pasensya na, nakalimutan ko na ang itsura mo. Lahat ng panahong ito, ako'y kasal nang hindi nakikita ang sertipiko. Huwag dapat niyang malaman na nakalimutan ko rin. Hindi ba ito galing sa birthday banquet? Napansin mo. Bakit ka tumakbo? Akala ko para ito sa asawa mo. Para nga ito sa asawa ko. Eksakto. Tanggapin mo na ito, mahal kong asawa. Salamat sa paghahanda ng lahat ng ito. Siya nga pala, malapit nang mag-expire ang 1-year agreement natin. Tama, muntik ko nang makalimutan. Paulit-ulit niya akong pinapa-divorce. Ang mga regalong ito, siguro ay pamamaalam na. Kaya, humihingi ako ng extension. Ha? Palitan natin ng forever. Suzy, gusto kita. Masaya ako na ang paggusto sa'yo ay hindi na lihim ko. Gusto rin kita. Ang charity gala ay naging Grand PDA ninyo, Director Lee. Iminumungkahi ko na maghalikan kayo. Halik. Halik. Halik, halik,